beloved Boss Mike Cervera. Ito hong guro na nagbantaho sa buhay ho ni Yussi Claire Castro, mga kababayan. Nako, nagdidelikado Ha? Nagdidelikado, mga kababayan. Ito hong teacher. Nako, mga kababayan, ito ho ang balita. Mga kababayan, pasok. Ayan. Sabi ho rito, mga kababayan, sa Abante News Online, patong-patong na kaso ang posibleng kaharapin ng isang guro mula sa Danau City. Cebu pala yan, mga kababayan. Sa Cebu, Danau City, Cebu. Dahil sa bantang babarilin sa bunganga si Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Ayun! Teacher na nagbantang babarilin sa bunganga si Yussi Claire Castro na lalagay sa peligro. Ay bakit ho? Mga kababayan. Yan ho yung kung inyong maalala, 'di ba? Shoutout po sa lahat ng mga bagong dating ha. Kung inyo pong maalala, yan po yung mga kababayan, yan po yung nagbanta nga at nagsuot pa ng damit pampulis sa AI. In-AI niya. Uso ngayon yun AI, nakadamit ka ng pulis, minsan buntis, minsan naman maskulado, minsan naman, mga kababayan, kahit burog-burog yung mukha mo, magiging kang supermodel. Ganon, ano? Kaya nga ako nagtaka, mga kababayan, doon po sa kanyang mga litrato na nakasuot ng pangpulis, abay, flawless. Pero nung makita ko, nung humihingi na ng sorry, mga kababayan, nako, mukhang galis. Grabe ka, boss. Di ba, mga kababayan? Totoo naman Nung nakadamit ng pangpulis, flawless. Nung nanghingi na ng sorry, mukhang galis. Anyways, mga kababayan, ayun na nga at mukhang iniinda na po. Opo, mukhang iniinda na yung pong pambabash ng mga netizen. Dahil nga po, mga kababayan, huwag niyong ini-small-small sino? Si Yussi Claire. Maraming tagahanga yan. Maraming nagmamahal kay Yussi Claire Castro. Baka nakakalimutan nyo. Sada Anita, mag-like muna yung mga bagong dating. Someday. Sa lahat ng mga bagong dating, huwag nyo kalimutan namang mag-like bago kayo mag-enjoy. Para bang, di ba? Pag pupunta kayo sa mga shota nyo para bumengbang, dapat magdala kayo ng food. So, eto na ang kwento nito, mga kababayan. Eto na ang kwento nito. Alam nyo, si Yussi Claire Castro, kung ang Pangulo ay hindi napatol, si Yussi Claire Castro, patola yan. Naalala nyo ba nung araw, nung hindi pa siya undersecretary, o hindi pa siya press officer, o hindi pa siya tagapagsalita ng Malacanang? Alam nyo ba na merong muntik ng idemandang vlogger yan dahil sa mga malalaswang mga paratang? Bigla ngang nag-deactivate, natakot, mga kababayan. Isang DDS vlogger, buti pa si Ako Siteng, nag-like na. Isang DDS vlogger, Leo Poldon, ang kanyang, di ba? Natatanda mo ba yon? Tirang bahala? Basyagulere? Oo. May isang DDS vlogger ang kanyang binengga.
Ikaw kung ano-anong mga fake news at kung ano-anong mga malalaswang mga libelous ang iyong mga pinakakawalan sa iyong bunganga. Aba, hindi kita palalagpasin diyan, ngayon ang nangyari, 'di ba? Biglang Ate Mars Vlogs, 'di ba? Oh, ano nangyari? Aba, bigla siyang nag-deactivate. Oo, Rodrigo Morales. Biglang nag-deactivate. Oh, Mike, basta basta gwapo ka. Oh, demanda mo. Ba ako? Siyempre hindi. Ano ba naman? Ba't naman i-demanda? Gwapo yung sinabi mo eh. Loveless. Oo. JCUB. Di ba? Ngayon, eto pa yan. Kung inyong maalala. Kaya kayo mag-isip kayo. Bago kayo mga titira ng mga alanganin kay Yusek Claire Castro. Di ba, Sada Anita? Ito'y paalala, Regina Flores, mula kay Mike Cervera, Danilo Oy. Babala na rin. Hindi na lang din ito paalala. Isang babala. Itong si Yusek Claire Castro, wala tong inuurungan kahit pulis. Kahit sino ka. Hindi pa siya nagiging undersecretary at tagapagsalita ng Malacanang, palaban na yan. Palaban na yan. Kaya nga napili yan ni, Mike Cervera. Kaya nga napili ni Pangulong Bongbong Marcos yan eh. Ano ba? Diba? Kaya nga solidad kunanan, napili ni Pangulong Bongbong. Dudulas tuloy tayo, boss. Nadudulas ako, Arnold Lopez eh. Naalala ko yung, ano pa naman yung kaibigan mo? Ano pa naman yung bata mo? Walang yan na yun, Sabi mo nga, unawaing maigi yung sinasabi ko, nag-like na nga si Jesus Palsis doon, si Atty. Di ba mga kababayan ko? Abay, iba. Malupit ito. Palaban. Kaya sa mga nag-iisip, na eto igagaya nyo kay Pangulo na hindi napatol. Ay nako, tigil-tigilan nyo. Maghunos dili kayo. Delikado kayo, may pagkakalagyan kayo. Oo. Makukulong kayo, maniwala kayo. Makakasuhan kayo. Baka akala nyo ganun-ganun lang ang may kaso. Gago ka, loko ka. Di ba? Ito, bilang bilang Pilipino, bilang kapwa-tao, di ba ay Chang, tayo nagsasabi, wag ninyong babalahurain ng alanganin. Tulig sa inyo si Yusek Claire Castro. Sabihin nyo na mali yung sinasabi niya, tapos sabihin nyo yung opinion ninyo, okay yun, tanggap niya yun. Pero yung mga ganyan na mga over the bakod na, below the belt, nga, malapit na sa pepe ni Sarah, hindi mapapalagpas yan. Di ba? Ala. Sabi dito ni Bog ka. Lagot ka kay kabayo na sinihan. Hayaan mo siyang mabaliw sa kakaisip kung ano totoo, Di ba, no? Kung gusto nyo ng katotohanan na kwento, tanong nyo kay Arnold Lopez. Eto na ngayon, mga kababayan ko. Bilang kapwa Pilipino, di ba, Valdez Violeta, ako, Elizabeth Andal, nagsasabi na sa mga basher,
ni Yussi Claire Castro, please, pakiusap. I-debunk nyo siya. Bigyan nyo ng reaksyon yung mga sinasabi niya. Kung alam nyo na tingin nyo mali, mga twirang kayo, okay yun. Walang problema. Pero sinasabi ko, kung ang mga banat nyo ay below the belt, malapit na siya Pepe ni Sara. No! No, 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 no. Yari kayo dyan, maniwala kayo. Oo, yari kayo. Lalayo pa ba tayo? Tignan nyo mga kababayan si Libayan. Ano na nangyari? Daig niya pa mga kababayan, yung nagmamakaawa na wag siyang iwan. Lahat mga kababayan, kulay blue na yung mga nagko-comment sa kanya. Na hindi ko kayang gawin, na lahat naka-blue, kasi parang yung mga natira na lang, yung mga katsukaran. Inaaraw-araw niya si Yussi Claire Castro, alam naman nating lahat, eto yung sinasabi ko. Saan ka naman nakakita na dati mong kaibigan, dati mong kasama, dati mong, di ba, katropa, ngayon binabanatan mo porke napunta na sa Malacanang at tagapagsalita pa ng Pangulo. Di ba mga kababayan, di ba dapat, ako, seryoso. Halimbawa lang. Mga kaibigan natin. Ako kasi ganun. Tulad kami ni Attorney Jesus Palsis. Nagkita kami. Ng 2 beses na yata. Nagyayakapan kami bilang magkaibigan na. Ganon. Walang issue na sa politika. At hindi ko na siya papansinin kahit kailan. Kahit pa yung bata ni Arnold Lopez, hindi ko naman papansinin yan. hindi kasi sumama. Alam nyo, halimbawa lang, si Takero, naging DILG secretary. Tapos ako kakamping. Wala nang maririnig yun. Kasi kaibigan yun Matutuwa ako, hindi ako maiinggit, wala akong sasabihin sa'yo. Kung meron man akong against sa'yo, tatawagan kita, ganon. Baka sasabihin ng mga DDS, bakit si Maharlika? Iba issue namin ni Maharlika. Niloko kami nun. Huwag nyo lang akong lolokohin. Kasi pag niloko nyo ako, ng multiple times, papatiring ko yung respeto ko sa inyo. Ganon ako. Pero hanggat nagiging tapat ka sa akin, mananatili kong tapat sa'yo. Parang sa jowa yan at asawa, ganyan ako. Minsan, isa lang ang may pagmamalaki ko sa buhay ko. Hindi ako naging salawahan. Maaaring naging babaero ako. Pero minsan hindi ako nagtaksil. Kita nyo? Yun naman yung ipagmamalaki ko. Ganun ako sa kaibigan. Ngayon, halimbawa, diba? Yung mga kaibigan natin, mga vlogger, kayo. Halimbawa, si Aichang, si Arnold Lopez, naging DOH secretary. Matutuwa ako doon. Kahit pa nasa ibang panig ako. Kung mayroon akong against sa kanila, re-rectine ko. Aichang. Ano ba ito? Diba? Para saan ba to? Kakausapin ko siya ng ganon. Si Libayan, naturingan, abogado, hindi niya alam yung ganong pag-uugali na dapat inuugali ng mga profesional. Tatanga-tanga rin Di ba? Ano nangyari sa'yo?
Di ba? Mga kababayan ko, o ano nangyari kay Libayan? O di parang si Christian. Alam nyo, minsan naaawa din ako. Oo, ha? Ako, ha? Deep inside, mga kababayan, naaawa din ako eh. Kasi parang hindi na nga nagpa-practice sa pag-aabogado. Baka yan na lang yung tanging hanap buhay niya. Tapos, mukhang lugi pa. Di kawawa naman, di ba? Ako kahit na hindi ako ewan nyo akong lahat, maging salawahan na kayo. Sumama na kayo kung kanino. Mga kababayan magwawalang kibulang ako Oo. Walang sumbat kayong maririnig. Patak ng luha ko na lang ang magiging saksi. Di ba? Di ba, Matel? Pero, ang nakakaawa, yan, sila Christian, sila Libayan. Yung isa, yung tuta ni Libayan. Ano na nangyari? Namamalimos na ng pang-abogado raw. Minsan hindi natin gagawin yan. Di ba, Ai-Chang? Mel Rodrigo. JC. Princess D. Bogka. Di ba, Miss Aquarius Girl. Tommy Ceresa. Di ba? Hindi natin gagawin yung mga kababayan. Mamamalimos ka. At saka mga kababayan, kung ang manonood sa akin, yung katulad ng nanonood na lang kay Libayan na wala pang 200, promise maglalahong bula na lang ako. Mas gugustuhin ko pa na lumubog dito sa kinauupuan ko kaysa ipakita ko pa yung pagmumukha ko dito sa inyo. Ganon, mga kababayan. Shoutout sa lahat ng mga kumakaway dyan. Di ba? Matel? Ganon. Paano kasi? Naturingan kayong mga abogado. Wala naman kayong pagrespeto sa tagumpay ng mga kaibigan, kasama, katropa nyo. Hindi kayo mamahalin ng tao nun. Ang mangyayari nun, iisipin nila, ganyan pala to. Biruin mo, kaibigan mo si Yusek Claire Castro. Pinagmamalaki nyo pa na kayo ang nagturo kung paano mag-vlog kay Yusek Claire Castro. Na para bang pinapalabas nyo pa na walang isip matalino yung tao. Kaya nga napili yan ni Mike. Kaya nga napili ni Pangulong Bongbong Marcos yan. Kasi nga matalino. Tapos ewan ko sa inyo. Di ba mga kababayan? Ano na pala nyo? Di wala, lahat kayo sabay-sabay. Sabay-sabay sila lumagapak. Kaya yung mga tropa ni Libayan, sa akin na lang kayo sumama. Diba? Sa mga tropa ni Libayan, piliin nyo yung tamang kasama. Napansin nyo ba? Walang ni isa na mga tuta o kasama ni Libayan ang umangat. Wala ni isa. Pero dito, sa tropahan ni Mike Cervera, sabay-sabay aangat, sabay-sabay nagtatagumpay. Kita nyo? Walang maiiwan kahit isa. Diba, Jimsy? Yun. Kita nyo mga kababayan hindi naman sa pagmamayabang yun. Diba? Risa Valdez. Ibig sabihin, maging aral na sa atin. Bakit ba napunta rito sa issue na yan? Kasi nga syempre, may mga kaibigan tayo na uma-arbor na kay
kay Christian Esguerra. Kaya ako, ano na ako dyan? Tutuldokan ko na yan. Kawawa rin naman naawa rin ako kasi kita nyo, mga kababayan, bigla nang nawala na ng ganang mag-vlog. Diba ang Hilitong Talan? Ayoko naman na magaya siya kay Libayan ng tuluyan. Pero sana, diba, abay, tigilan mo na kasi hindi ko rin maipapangako na ako ay titigil o mapipigilan ko ang bunganga ko kung may maririnig na naman tayo na paninira galing sa kanya, diba? Laban kay Pangulong Bongbong, diba, Jerby? Hindi ko talaga mapipigilan ang bunganga ko. Ganun yun. Tama ba? Sabi ko sa inyo, mga kababayan dito, sa social media, hindi ho batayan kung anong estado mo ang narating mo. Yun konsiderasyon na lang yun Dito sa social media, dito, pahusayan kung paano ka magpaliwanag ng mga bagay-bagay na ng mga nangyayari, mga sinasabi, mga importanteng mga bagay na may kinalaman sa ating community ay maipaliwanag mo ng maayos sa mga nanonood para hindi sila naliligaw at hindi sila nalilito. Hindi kasi puro lagi na lang ay, ganyan si Atty. Claire Castro, ganito, ganyan. Toxic yun Toxic yun di ba? So, minsan kasi haluan natin ng mga makaka-relate yung mga tao at matututo sila sa buhay na maaaring kanilang maging inspirasyon yung mga sinasabi mo o kaya naman ay maging babala para nang sa ganon makaligtas tayo ng mga dapat mapapahamak na naiahon natin sila. Iba yung inaahon sa putikan sa inaahon sa mga bagay-bagay na dapat nilang malaman. Di ba mga kababayan? Hindi naman sila ganun. Ang mga ginagawa nila mga kababayan puro na lang pang-aaway, pang-iintriga, puro na lang masama si Yusek Claire Castro, puro na lang masama si Rapi Tulfo. Mga kababayan, hindi naman ganun yun Di ba? Kahit paikot-ikutin ninyo yung pilukan ni Marcoleta, aminin nyo na marami ring nagagawa na mabuti yung pong si Rapi Tulfo. At kahit paikot-ikutin pa ninyo, aminin nyo sa sarili ninyo na si Yusek Claire Castro ay nasa Malacanang, nagsasalita siya para sa Pangulo, para sa First Lady, at para sa mga ilang gabinete na hindi kailanman mangyayari na sa buhay nyo. At dahil ganon, dapat matuwa kayo. Matuwa kayo sa napapala ng inyong kapatid, ng inyong kapwa. Hindi nyo dapat pinapairal yung laging minana nyo na pag-uugali sa mga ninuno ninyo na yung ugaling inggit. Nakuha ninyo, mga kababayan ko? Inggit. Iwasan mo ang pag-inggit. Ang kay Yusek Claire Castro ay gusto mong makamit. Di ba? Nakuha nyo, mga kababayan, kahit tayo'y nagpapatawa, pagka nagpaliwanag tayo hindi lang tatagos sa inyong mga puso, kundi tatagos sa mga utak nyo Di ba? Yun po yung totoo dyan, mga kababayan. Di ba? PBBM lang malakas, ang Hilitong Talan.
Oh, Lisa, Eunice. Oh, 'di ba? Joey Salvaboro. Sana ganun. Biruin ninyo. Magkakakilala tayo. Alam nyo ako kasi, pagka nagkakilala na tayo, ang turing ko sa inyo ay kaibigan. Kung hindi nyo marerespeto yung aking mga pananaw sa buhay, wala naman akong magagawa doon. 'Di ba? Kung kayo, may mga pananaw na minsan mahirap ding unawain, ako, sabi ko nga sa inyo, dahil magkakaibigan na tayo, magwawalang kibo na lang itong puso ko. Walang sumbat na maririnig. Patak ng luha ko ang maiiwang saksi. Gayon! Aalalahanin ko na lang yung mga magagandang bagay na pagsasama natin na minsan-minsan nagkakadaupang palad tayo, nagkakatawanan tayo, nagkakasiyahan tayo dahil ako lagi gusto ko ay positibo. Hindi ako nag-iisip ng mga negatibo. Ayoko ng stress. Ma-stress kayo sa akin, problema nyo yun. Pero ako, hindi nyo ko mai-stress. Maniwala kayo. Diba? Okay ba mga kababayan? Ganon na. So, balikan natin si Yussi Claire Castro. Si Yussi Claire Castro, ulitin ko, ano-ano kayo, ha? Maghunos dili kayo. Patola yan. Maniwala kayo. Patola. Patola. Ganon ha. Hindi kayo sasantuhin. Our beloved Boss Mike, Boss Mike.